Good morning mga ka-ride. Grabe ang lakas na naman ng ulan. As usual, malalim na naman ang tubig baha. Pero tuloy pa rin ang buhay. Dahil kung hindi tayo papasok, wala tayong makain, wala tayong madala sa ating pamilya. Baha lang yan. Kailangan namin ng pera. Kahapon pag uwi ko ng alas 9 ng gabi o alas 10, grabe, sobra ng lakas, talagang bulusok yung ulan. Tapos ang lalim na ng mga tubig na dinadaanan. So may mga lugar na talagang malalalim na yung tubig. So ang nakakatakot doon, nakaka-ride, is may mga butas, kasi may mga kalsada na tinatapalan ng espalto. So yung espalto, pag matagal yung ulan, sunod-sunod yung ulan, parang lumalambot siya, nabubutas. Okay lang sana kung nasa gilid ng kalsada, nasa gitna mga ka-ride. Nakakapangamba sa ating mga rider dahil na siyempre lalo pat malalim yung tubig, hindi natin makikita yung lubak, no? Talagang tulad yan, maliit lang yun, pero pag mabilis yung takbo mo, delikado, nakakatakot. Nakakapangamba yung ating mga rider na nagbabiyahe araw-araw, no? Sa ating mga kapatid na moto taxi rider, dahil hindi tayo secured, no? Kung sa gabi, delikado dahil sa mga kababayan nating mapagsamantala na walang ibang nais kundi pakinabangan yung pinaghirapan ng ibang tao, ayaw man magtrabaho ng patas. Sa araw naman, pag ganitong maulan, lalo pat baha, ay delikado dahil nga hindi natin nakikita yung lubak. Okay lang kung malinaw yung tubig, kung yung tubig kulay itim na, so talagang hindi makikita natin yung lubak. Yan yung delikado dyan mga ka-ride. Kasi nako, talagang matik, simplang ka talaga. O katulad nito, pag lumakas ang baha dyan, ay hindi mo makikita, no? Pag naapaw yun na yung tubig, hindi mo makikita yung butas. Yun yung delikado ron. Kakaliwa, baka mahagip tayo din sa kanyang pagliko. Ito, napakarami yung butas. So delikado pang mas paggabi, delikado malalo dahil nga hindi mo makikita yung lubak. Sana nga makikita na yun ng taong bayan. Sana makikita na ito ng ating mga namumuno, no? Sana makita niyo po kung ano yung kalagayan ng bansa namin. Sana bumaba naman kayo dyan sa posisyon nyo, sa pwesto nyo, at tingnan nyo po yung Pilipinas kung ano na nangyayari. Alam ko nakikita nyo eh. So nagbubulag-bulagan lang kayo, talagang gano, nagbulag-bulagan lang kayo sa mga nakikita ninyo. So ngayon kayo kailangan ng taong bayan mga ka-ride. Napakarami ng lugar sa ating bansa na lunod sa baha. Sana magising na yung mga namumuno sa atin. Hindi nyo po kayang ubusin yung pera na yan hanggat mamatay kayo. Kaya ibigay nyo na po yan sa nararapat na pagpunduhan. Lalo na yung flood control na siyang makakatulong sa atin sa bansa. Napakarami ng bansa na noon na hindi namang binabaha, ngayon sobrang baha na.
Dahil walang sumusuporta dun sa bulusok ng tubig baha, tubig ulan. No? Sino yung nahihirapan? Hindi naman yung mga nakaupo dyan eh. Kasi may mga sasakyan yan eh. No, sarap ng mga buhay na yan. Kahit walang pasok yung mga yan, may pera yan. Hindi yan nagugutom. Eh paano kami mga taong bayan na umaasa sa trabaho araw-araw, na kung wala po kaming pasok, kung hindi po kami napasok, wala din po kaming perang maiuwi sa aming mga pamilya. Panawagan po sa ating mga namumuno. Gising-gising na po. Hindi nyo po ba nakikita yung nangyayari sa bansa natin? O talagang nagbubulag-bulagan na lang kayo? Maawa po kayo sa mga mamayang pumili sa inyo. Ang mamayang naging dahilan ng pag-upo ninyo. Ang mamamayang Pilipino na pumili sa inyo sa pwestong nakamtan nyo ngayon. Gising na po kayo mga leader namin. Bumaba na po't kayo, tingnan nyo yung kalagayan ng ating bansa. Maraming mga Pilipino na apektuhan. Maraming mga Pilipino na hindi nakakapasok dahil sa lalim ng baha. Hindi makakadaan. At kung meron mang nakakapasok, kailangan pumasok kahit na ang liig yung baha. Dahil kailangan kumita. Kailangan may income. Di naman kayo nahihirapan eh. Lalaki ng mga sahod ninyo. Pero hindi nyo nakikita yung kalagayan ng ating bansa. Lunos-lunos. Dahil sa dambuhalang baha. Maraming mga naapektuhan. Maawa kayo, mga leader namin. Sana bigyan nyo po ng atensyon yung kalagayan ng ating bansa. Kawan nyo po yung mga Pilipinong pumili sa inyo na siyang naging dahilan na nailagay kayo sa magandang pwesto. Oh? Kailan pa ba kayo gigising? O kailan ka ba kayo action? Yung lubog na yung Pinas? Wala na, pakinabang yung pera ninyo. Lubog na yung Pinas eh. Maliban kung sasakyan kayo sa inyo mga private plane dilikas kayo sa ibang bansa. Kawawa yung mga Pilipinong pumili sa inyo. Makita nyo sana yung paghihirap ngayon ng sambahayang Pilipino. Di maiwasan ang ulan, pero masusolusyonan yung baha kung naipunta lang sa maayos yung budget para kontra ng baha. Napakaraming pera, trilyon. Excuse me, Marimar. Kaya nyo bang kainin yung pera na pinaghirapan ng taong bayan? Kaya nyo bang lamunin yung perang dugo at pawis ng sambahay ng Pilipino? Dahil sa mga tax, tingnan nyo, butas. Siguro kayang-kaya, sanay na kayo eh. Sana makita nyo po, mga leader namin sa bansa, yung paghihirap ngayon ng taong bayan, yung paghihirap ngayon ng bansang Pilipinas, mamamayang Pilipino, dahil sa baha, dahil sa mga ginagawa ninyo. Sana magising na kayo, magising na kayo sa pagkahimbing na tulog nyo. Pamigay nyo ba yan para mapakinabangan ng taong bayan, para yung kahirapan ay maibsan dulot ng malakas na ulan, baha, epekto ng inyong kasakiman. Gising-gising na Pilipinas, gising-gising na mga leader ng bansa. Tulungan nyo na. Ito yung time na kayo naman ang tumulong sa inyong mga nasasakupan kung saan pinili kayo.
na may luklok sa pwestong pinanghahawakan nyo. Kawaan nyo ba inyong mga nasasakupan? Tingnan nyo. Hindi kayo naghirap. Pero ang sambahan ng Pilipino ang pumili sa inyo. Paano? Maranasan yung kasaganang hindi naman sobra-sobra. Pero anong nangyari? Ito, butas. Lalim. Gising-gising na po kayo. Grabe. Ayun, malalim.